tap po natin tong verified your account or yung link. So, depende po dun sa dalawa. Then dito nakalagay sa akin na you have successfully created an account. Tap lang po natin tong nakalagay na taxpayer at yung ating without existing PIN. Ayan. Tap lang po natin yung box. Lahat ng box, tap lang po natin. Then tap po natin tong submit application. So dito po pala nakalagay na within the 3 days po ay nadating na po yung ating PIN. Mag-email na po sa atin si Oros. At ito na nga yung aking pinakahihintay, yung aking TIN number. So hello kaibigan. Ayan. Welcome back to my channel. Welcome back kaibigan. So in this video, isuturuan ko naman kayo kung paano nga ba kumuha ng ating mga TIN number. Ayan. So, kung ikaw ay katulad ko na malayo yung ating pagkakuhaan na ng TIN ID natin, so which is sa amin kasi how many kilometers pa yung lalakarin para makuha lang ng TIN. Diba? So, napaka-importante talaga ng TIN dahil isa yan sa mga valid government ID na need natin kapag once na mag-apply tayo ng mga trabaho, online, or personal, di ba? Sa mga gagawin nating punta tayo ng gobyerno, so need talaga natin ng valid government ID. So, sa amin kasi malayo pa kaya yung ginawa ko is apply na lang ako sa BIR, online registration, kung paano nga ba kumuha ng ating TIN number. So, kung gusto niyo rin malaman kung paano nga ba kumuha ng TIN ID, so iba po kasi ng process yung pagkuha ng TIN ID sa TIN number. Okay? So, yung gagawin natin ngayon is TIN number muna. Then, the next video is gagawa naman tayo ng video kung paano nga ba kumuha ng TIN number. Kasi hindi naman pwede pagkasunod yan. Kasi more on 1 to 2 days pa bago dadating sa atin yung ating TIN number gamit yung email. Ayan. So, yung email. So, sa akin ito yung email ko. Ayan. Nagkaroon na po ako ng TIN ID. So, nag-send na sa akin yung Oros. Okay? So, yun. Tuturuan ko kayo step by step kaibigan. Okay, so ito na kaibigan, tuturuan ko na kayo. Hindi ko na papatagalin, baka mainit naman kayo. So ito na. Ayan, so dito kaibigan. Pili lang po tayo ng browser na gusto natin. So sa akin kasi is Google Chrome. Kung sa inyo na po, depende po sa inyo kung anong browser. So search lang po natin dito. Sa search bar is oros.bir.gov.ph. So yan po yung official website ng BIR po. Yang Oros is ano po siya, parang extension website ng BIR kung saan pwede tayo mag-create or gumawa ng sarili nating TIN or mag-apply I mean. Okay, so dito tap lang natin tong registration, then tap natin tong nakalagay na as an individual. Kung ikaw ay hindi individual or it means government or basta malaking tao, so doon ka doon sa non-individual. So sa atin dahil create lang naman tayo, so dito tayo mag-create ng account. Ayan, tap natin yan. So sa individual po tayo. Okay, so dito, scroll down, then tap that check. Ayan, so terms and condition nila. Then agree. At dito po, tap lang po natin tong nakalagay na taxpayer. At yung ating without existing PIN. Ayan. Kasi mag-create lang po tayo ng number, ng TIN number. So, without existing TIN yung gagawin natin. Okay? So, dito, terms and condition ulit nila. Ayan. Tingnan lang natin. Tapos, tap agree sa terms and condition nila. Okay? So, yun. So, dito, pipili ulit tayo ng taxpayer at itatap naman ulit natin yung without existing TIN. Ayan. So, sa akin pala is ginawa ko is nag-desktop mode po ako dito sa ating BIR Oros. Ayan, nag-desktop mode po ako para mas maganda siya gamitin. Okay, so dito po, ito na po siya. Mag-apply po tayo ng, ayan, so type of transactions. Ayan. At lahat to, pilapan po natin to lahat. Lalo na yung may mga asterisk read sa taas. Ayan. So need po talaga natin yung fill upan. Okay, so yun. Fill up lang po tayo. So magpa-fill up lang po ako dito kaibigan.
So, dito sa transaction, ayan. So, itong transaction is lagay lang natin dito sa get TIN for Filipino citizen. Ayan. AO number 98. One-time taxpayer po yan. So, dyan po tayo makuha ng tax ng TIN na hindi na tayo magbabayad sa BIR. Okay, so parang free na po siya. Okay, then dito po, lagay lang po natin sa Executive Order number 98, Filipino citizen. Yan, lagay lang po natin dyan. So, ito po siya. Yan. And tap okay. So, yan, lahat na po yan is personal information na po ninyo yan. So, lagyan lang po natin. So, dyan, nakalagay po dito sa akin na AO number 98 pertains to taxpayer. Ayan, di ba? So, yun. So, dito, katulad ko to, pinilapan ko na po yung aking mga personal informations. Okay? Ayan, so sa inyo, pilapan nyo po. Sundin nyo lang po yung mga steps na andun. Okay? So, dito po sa baba, ayan, may nakalagay na password at confirm password. So, lagyan lang po natin ang password na unique at hindi po siya malalaman ng iba. Okay? So, but before that, tap po natin yung I'm not a robot. So, tap po natin yung I acknowledge. Ayan, so nag-check na po yung I am not a robot. So, goods na po yun. Then, tap registered na po natin. Ayan, so tap lang po natin yung registered. Then, resend OTP link. Ayan, so may magsisend sa atin ng oros na OTP link. Ayan. So, tingnan lang po natin doon sa ating link. So, sa akin, okay, so, aantayan ko lang po yung sa akin. So, ito na po siya. May nag-send na po sa akin. So, sa akin is nakita ko po to sa spam. So, hindi po siya nag-reflect sa aking email. So, ito po yan. Tap po natin tong verified your account or yung link. So, depende po dun sa dalawa. Then, dito nakalagay sa akin na you have successfully created an account. Okay? So, ayan. So, dito, may account na tayo. So, yung ginawa natin kanina na email at saka yung password, lagay po natin dyan. Then, I'm not a robot. Tapos, login. Tap po natin yung login. Yan, tap na po natin yung login. So, ito na po siya. Dito na po tayo sa oros mismo. So, nakalagay po sa taas na logout na po. It means okay na. Nakapag-login na po tayo. Then, ayan. So, ito na yung akin. Nakalagay dito na. At dito naman po. Ayan. Account activation na po siya. Tapos, balik lang po tayo sa atin. Account, oros account. So, need po natin i-stop mode po yan ha. So, dapat naka-stop mode po yan. So, dito po, fill up lang po natin yung registrations. Tap lang po natin yan. Okay, tap lang po natin yan. So, hindi pa po tayo tapos. Ayan. So, dito, meron tayong mga almost 6 na pipill upan po. Dito sa. So, ito yung pipill upan natin is ito po yung taxpayer type na AO98FC. Ayan. So, yung AO, Executive Order, AO, taxpayer po kanina na pinili natin. So, yun po pipill upan natin ngayon. Okay, so dito po sa card number. Ayan. So, yung inyo pong card number, so depende po sa inyo kung anong pipiliin nyo. Ano po yun? Card number is yung valid ID nyo po. Ayan. So, tap natin continue. Kapag okay na po lahat, na-fill up na po natin yung information. Sa card number po is yung valid ID nyo po. Okay, din dito po sa residence address. So, lagay lang po tayo ng residence address natin dito. Ayan, yung click the search province. Ayan. Click lang po natin yan. Then, pili po tayong province na kung taga saan po talaga tayo. Okay? So, lahat po yan. Ayan, so sa akin, ayan. Pili lang po ako. Then, pipilapan ko lang po yung aking mga residence address information. So, kapag may nakalagay dyan na not applicable, kapag hindi nyo alam kung ano po yan, may nakalagay dyan, tap lang po natin yung NA or not applicable. Okay? So, lagyan lang po natin siya ng NA kapag hindi po natin alam o wala po tayo niyan. So, katulad ng sa akin, nilagyan ko po siya ng NA. Ayan. Diba? Then, tap natin tong continue kapag katapos na po. Okay? So, tap natin yung continue. Then, dito po check lang po natin kung tama po ba yung informations na sa AO98 po tayo nag-apply.
Then dito po sa kanilang representative, kung wala po kayong representative, tap lang po natin tong no. Kung kayo po mismo gumawa, so no lang po tap natin. So sa akin, ako po mismo gumawa, kaya no po. Then continue, tap continue. Then dito po sa spouse form, so kung married kayo, ayan, lagay lang po natin yung spouse form. Then sa akin, hindi naman, so tap ko lang po itong continue. So yan po yung form po. Click the form kapag mayroon po kayong spouse. Ayan. So dito naman po sa ID verifications, ayan. So dito po tap po natin tong ating ID. Tapos yung nakalagay po, nag-picture po tayo kasama po yung ID. O di ba? Dito ka lang sa Pilipinas makita kaibigan ng nag-apply ng valid ID na hinahanapan na rin ng valid ID. Di ba? Charot, joke lang. So, yun, naghanap po sila sa akin ng valid ID sa pag-apply ko po dito sa application sa Oros. So, yun po kaibigan. So, dapat meron po tayo ng isang one valid ID po para makapag-apply ng another valid ID. Okay, continue. Okay, so dito po yung available is JPG, JPEG, PNG, PDF. At dapat po 25 MB lang po yung pinakamataas po na NB po na ating pag-picture ng ating ID. Okay? So dito lagay lang po, so nakalagay na po ako. So sa pag-picture po ay hawak po dapat natin yung ating ID sa ating kamay na nakapag-picture po tayo. Okay? Then tap po natin itong continue. Kapag okay na po, so ito na po yung review your informations. Then review lang po natin, napakarami dyan. Blinerd ko lang dahil personal information po yan. Then tap po natin tong may nakalagay na mga box. Ayan. Tap lang po natin yung box. Lahat ng box, tap lang po natin. Then tap po natin tong submit application. Ayan. Yung submit application, tap lang po natin yan. Okay, so yan na po. Blinerd ko lang po yung informations ko. Then tap po natin tong proceed. So dito po pala nakalagay na within the 3 days po ay nadating na po yung ating PIN. Mag-email na po sa atin si Oros. Okay, so ayan. Proceed lang po tayo. So yan po yung informations. Then proceed lang po tayo. Ayan. So ito na po, nag-email na po sa akin si Oros na ito na po yung mga informations na nakalagay sa aking or finilapan ko po. Ayan. So online registration update system. Nakalagay dito na 3 working days pa po siya, yung pinakamatagal. Pero sa akin is dumating po siya 2 days ago pa lang po. Or lagi to, 2 days ago pa lang po, dumating na po siya. Then ayan, check na po siya, nakapag-login na po tayo. At ayan po. So ito na po yung aking dashboard. Ayan, so yun. Nakapag-create na po tayo. So ganoon lang po, antayin lang po tayo ng email. At ito na nga yung aking pinakahihintay, yung aking TIN number. O diba? So 2 days lang po yung hinintay ko. At wala na ko, hindi na ako pumunta doon sa kanilang mismong BIR po. Dahil medyo malayo po kasi. So ito na po, nakapag-apply na po ako dito sa TIN number ko po. So next video ko po is mag-apply po ako sa TIN ID. So abangan nyo lang po kaibigan. So thank you po sa panonood. And God bless kaibigan. So ganoon lang kaibigan, mag-apply sa ating TIN number. Ayan, okay? So, ganun lang kadali mag-apply ng TIN number. Need lang natin ng another one valid ID para makapag-create na tayo ng another valid ID. So, dito lang yan sa Pilipinas. Okay? So, ganun lang kaibigan and thank you sa panonood kaibigan. Ayan. Maraming salamat and God bless. So, see you soon to my next video. God bless.